Bakit hindi recommended na pakainin ng finisher feeds ang ating mga gagawing inahin or mga future girls o kaya mga buntis nating inahin at mga inahin po natin? Magandang araw mga ka-farmers! Sa video na to ay pag-uusapan po natin kung bakit hindi kami nagpapakain ng finisher feeds sa mga inahing baboy, buntis na inahing baboy o kaya mga gagawing inahin po namin. May mga natanggap po akong message na bakit daw po. Kasi po si finisher feeds ay nagpapahina ng milk or gatas o milk production ng ating mga inahin. So, kapag ito po ay ipinakain natin sa ating mga baboy, no? Lalo-lalo na kung nagpapasuso o kaya lactating. So, narito ang 5 dahilan kung bakit nagpapahina po ito ng supply ng milk sa ating mga inahin. Number 1, ang finisher feeds ay hindi sapat ang nutrisyon para sa paggawa ng gatas. Ang finisher feeds po kasi ay formulated para sa mga baboy na palakihin o fatteners po natin na kakatayin o ibebenta po natin. Hindi ito para sa mga nagpapasusong inahin o mga buntis po nating inahin. Kulang ito sa mga essential nutrients tulad ng lysine kung saan mahalaga sa milk production, calcium at phosphorus para sa bone health ng biik at gatas din ng inahin, energy and fat content para sa sapat na lakas sa paggawa ng gatas, at fiber para sa digestive health at feed intake ng ating mga inahin. Number 2, mababa ang milk yield at milk quality ng ating mga inahin. Kapag kulang sa protina at enerhiya ang feeds po na binibigay natin, maaaring bumaba ang milk yield o dami ng gatas ng ating mga inahin at bumababa din ang milk quality or nutritional value nito. Mas mabilis pumayat ang ating inahin din, no? Mas mahina ang biik at mas mabagal ang paglaki at madaling magkakasakit. Number 3, nagiging sanhi ng poor little performance. Ang ating mga biik ay hindi nakakuha ng sapat na nutrisyon at dahilan ito na maliliit o magiging bansot ang ating mga biik. Madaling ma-dehydrate at mamamatay, so kailangan po nating agapan yan, at may mataas na pre-weaning mortality rate ang ating mga biik. So ayaw po natin mangyari yun mga ka-farmers, no? Number 4, delayed recovery ng katawan ng ating inahin. Pagkatapos manganak ng ating mga buntis inahin ay kailangan ng inahin ng tamang nutrisyon. So tamang feeds po ang ating ipapakain para sa mabilis ang recovery, bumalik agad ang katawan sa kondisyon para sa susunod na breeding cycle. So bali ready na po yung katawan niya. At si finisher feeds po ay hindi sapat para dito. So hindi po nutritional balance si finisher feeds para sa mga inahin natin. Number 5, imbalanse sa amino acids. Ang finisher feeds ay karaniwang may mababang lysine, methionine at threonine. So, mga amino acids po ito na napakahalaga sa milk production ng ating inahin. Kapag kulang ito, hindi makagagawa ng sapat at kalidad na gatas ang ating mga inahin. Lumiliit ang katawan ng mga biik kahit malakas naman dumede. So, kasi hindi nutritional balance ang nabibigay natin sa ating mga inahin. At yun lang po mga ka-farmers, sana may natutunan kayo at nakatulong din po ang video na to. Para sa mga karagdagang tips tungkol sa pag-aalaga ng inahin, baboy at mga biik, huwag kalimutan mag-like, follow and share at mag-subscribe na din mga ka-farmers. Happy farming mga ka-farmers!